Good morning guys! Okay, nakabangon na pero humiga pa rin ulit ako. Lalapit sa akin si Ian at kung sakaling gigisingin niya ulit ako at sukulitin at ako ay dapat ako ay magluluto na raw. At dahil siya ay gutom na daw siya. Actually, ang oras na to ngayon ay 8 na. Saktong 8 talaga siya. Siyempre, isipin nyo naman, ang sarap parang maghilata. Pero, siyempre, alas 8 na. Tao nangungulit na si Ian. So, kami ay magluluto na. Diba sipag? May tagagising na ako. And then, sinulubong ako ng Ian. Ba't ang tagal ko to lumabas? Siyempre, bumabanat-banat pa nga ako. Sorry naman Ian. And ako idediretso na ako ng kitchen. At ako hinihintay na ako ng Ian. At sinabi niya na sa akin kung ano yung mga dapat tutuin. Ayun nga tayo, pinapaliwanag niya sa akin yung lulutuin. Diba may nagtuturo na sa akin. Yun talaga yung automatic namin niluluto. Siyempre, bago ako mag-umpisa magluto, kailangan muna ako magpuyod. Kasi haba ng hair ko, diba? Pinupush ko talaga ang aking mahabang hair. Charan! Sabi na Ian ay nagpapaganda pa ang kuya Chad. Magluluto lang naman. And then, so, meron kaming bisita, hindi lang si Ian, si Katika ay iinom yan. Yan talaga siya. Sa pagbukas na yung CR ay alam niya na may tubig doon. Talagang nauuhaw yan. Yan ang ginagawa niya. At then hinahanap na namin yung mga dapat lutuin. Sabi daw may pancake daw. Wala naman. Pero ang amin lulutuin today ay egg. Usual. Pero ang tagal din kami hindi nag-egg. Siguro mga 2 o 3 araw na hindi kami nag-egg. Ngayon kami mag-egg. Siyempre, ang gagawin ko sa egg, at saka hindi lang egg kasi ang kasi halo ko siya dahil meron ako nakitang kamatis at sibuyas. So yun ang gagawin ko at imimix ko para maiba naman. Palo ko sana ay buo. Sayang din naman yung kamatis saka yung sibuyas at meron din akong ilalagay para maiba naman. So, si Ian, nagpa-cute. Tinutulungan niya ako mag-prepare. Sipag talaga ng Ian. So, yun, ako ay meron kaming kanin na bahaw. Siyempre bahaw siya. Maganda siyang isangang dahil hindi siya lata. Dahil dinarado yung rice namin, siyempre. At saka hindi siya malata. Kaya maganda rin siyang isangag. So ngayon daw ay bakit ang tagal ko daw. At ano daw yung uunahin ko. Siyempre magsasangag muna at kailangan natin durugin muna ng maayos at yung walang buo. Talagang kailangan siyang i-mix. Ayan. So ngayon, gusto niya akong tulungan na Ian. So tinulungan na niya ako. Mukhang galit na galit sa Ian sa kadurog ka. Pero sabi niya ay gayon daw ang tamang pagdudurog. May kasamang galit. Ay galit yan. Yan, so habang dinudurog na, medyo pagod na at nakapangawang na. Medyo naiilang siya dahil nandun yung si Katika. Ayan, tinikman. Tinikman na meron may angas. Iyan, sino kaaway mo? Medyo napapagod na siya. Kaya tinigil na niya. Pero okay na rin yung ginawa niya dahil talagang durog na ang aming sinigang. Ano ba yan? Sinangag.
Yes, sorry. Sinangag. Okay. So, ngayon, wala na talaga magawa si Ian. Kaya gusto na talaga niya. Minsan yung si Kati Kat ay inaaway na rin niya. Dahil kasi lumalapit si Kati Kat sa kanya. Ay, ito naman si Ian ay takwat. So, naisip namin, bala ko sa magkape. Siyempre, magkakape kami na Ian. Pero magagatas siya. So, okay, nagtitimpla na ng kape. Nagtimpla na rin siya ng gatas. Diba? Marunong na rin kumusa si Ian. Good job, Ian. Okay, sinabihan ako ni Ian na hot water at cold kalahati. Pero, yan, medyo naparami yata yung aking hot water. Kaya hindi niya agad niya nainom. Kaya sinabihan ko siya na hihipan niya para mahigop niya. O maya-maya. Then, yan hindi ko daw inaayos. Hindi daw ako nakikinig. Sorry, Ian. Pasensya na ha. Okay. And then, yan. Since lagyan ko ng sugar. Ayan, nalagyan ko ng sugar. Gusto din niya dagdagan. Sabi ko, tama na yan. Okay na yan. At tatamis. So, hindi pa siya dahil medyo mainit niya yung kayang milk niya. So, cheers muna tayo yan. Ha? Hindi niya mabuhat at mabigat at kasi mahina siya. Hindi niya mahawakan. So, nunod siya sa kanyang tablet habang siya mag-milk. Samantala naman ako ay mag-uutay. Naisip ko na pansin ko wala yung car. Kaya ang ginawa ko habang medyo may time pa naman, pwede pa naman tayo ako maglinis. Kaya naisipan ko maglinis muna ng garahe. Kasi wala naman yung car, kaya malilinisan ko siya na maayos. Na matanggal man lang yung mga malikabok at mga balahibo ng pusa. Kasi ng mga pusa dito na tumira. O, di ba? So, ngayon ay nalilinis ko na rin naman siya kahit pa paano. At saka, syempre, bago tayo magluto, linis-linis din kahit pa paano. Kahit side-side lang siya. Side-side. Maganda ang panahon ngayon. Hindi mo alam kung uulan o hindi. Pero masama ang panahon natin kasi may bagyo. Pero sana naman kung uulan ay umuulan. Pero okay na rin yan dahil hindi masyado mainit. Sobra, diba? Dahil kalma ang panahon natin ngayon. Sis, anyway, tapos na ako maglinis. Tuloy na tayo sa pagluluto. Habang nagluluto, kape-kape lang. So, sinigurado ko na ang aking pangsinangag. Sinangag. Ano ba yan? Nalilito ako. Sinangag. Rice. Rice. In English. Okay. Aking pangsinangag. Okay. Dahil nilagyan ko siya ng egg. At kaya ako siya minix ng maayos para siya ay sure na ay makapit at sure na siya talaga siya ay magkasama na talaga siya sa rice. So yun, nilagyan ako mantika. Kailangan konti lang yung mantika. Ayaw kasi ni na ma'am na marami ang mantika. So konti lang talaga siya. And meron na rin akong iniluto yung aming tira. Ulam na pakbit na tilapia. Ayan, napakasarap nito. Gulay. Sa talaga magluto ni Matrona. Pwede ka na mag-asawa, mom. And then, nilagay ko na. Iwatayin ko na rin po yung bawang. Ginisa ko na siya. And nakakadagdag to ng bango. Yeah, so binaround ko siya at inilagay ko na yung aking sinangag. Lagi akong sinigang. Namimiss ko yung sinangag. Ayan. So, nalo-halo ko na siya. So, i-repair ko na siya. Sasalin ko na siya sa lalagyan. Okay.
So, nalagay ko na sa lalagyan. Dinadala ko siya pagsalin kasi matatapon. Sayang yung matatapon. Okay, na next, ang aking ilalagay naman ang pakbet tilapia. O, diba? Wow, sarap. Ininit ko lang siya dahil tira namin yung umaga. Siyempre, diba? Okay, dahan-dahan ko rin ito nilagay para hindi naman ito basta matapon. Masyado akong diskrasya. Gusto niya nakakabasag pa. Oh my God, malayo natin ay marami na ako napabasag. Bago nyon, meron pa akong lulutuin. Siyempre, kailangan ko muna siyang lilisin ng maayos at balawan ng maayos at bago ko paglutuan. Dahil ang lulutuin ko ay footlong. Ito na lang, last na to. Ito na lang aking lulutuin dahil patapos na rin naman. So, pagkatapos ito is kakain na. So, kailangan ko muna siyang ilabas ang aking sinigang at ang aking pakbet na tilapia. So, pinanaw ko lang yung aking apoy, pinaliit. Baka masunugan tayo, mahirap na. Okay. Minsan lang naman kasi, ganito lang talaga ang amin niluluto. Ako na lang talaga yung matakaw. Matakaw yarn. Hindi naman masyado. Kung ano lang nakain, yun lang talaga ang maluluto natin. Di po. Dahil yung aking kasama ay nagugutom na tao. Ay, syempre, bukod dun sa putlong, syempre, sinasalong ko yung aking itlog. Ayan. Dahil yung itlog ko ay meron siyang kamatis, sibuyas, at nagdagdag din ako ng cheese. O, diba, sure, may cheese yarn. Syempre, para maiba naman yung lasa. Saka yun din naturo sa akin ni ma'am. Masarap daw talaga lagyan ng cheese. Pwede nga siya ipalaman sa tinapay eh. And then, tapos nun, kailangan din na sakto lang yung apoy para hindi masunog ang ating talong itlog. So, yan na po. At ang aking footlong nakasalang na. So, ayun po ay tinatanggal ko na po siya. At dahil luto na, ayaw nila na masyadong tostado. Ano yung gusto nila ay sakto lang. Yeah. So, tinatanggal ko na po siya at tinapagpag ko para hindi masyado sa mantika. Ayan. Okay. Ayaw nila na masyado marami. Kaya konti lang nilagay kong mantika. Saka, syempre, ang aming ginagamit mantika ay Festa oil. Diba, social? Festa oil. Okay. Iwas din sa cholesterol. Yan, okay, na-prepare ko ng aking niluto at ilalagay ko na ito sa aking sala. At kami ay kakain na. Siyempre. Then, soon yun ay inaayos ko na yung mga limisa. Kumana ako ng pinggan para i-repair ko na siya dahil okay na. Ayun. I-message ko na po ang dalawa kong amo na okay na ang breakfast. Pwede na kumain. Content picture lang. Ito po ang aming almuerzo.